Lumalabas na hindi lang simpleng alitan sa pamilya Manalo ng Iglesia ni Cristo ang ugat ng krisis ngayon sa iglesia. Yan ay matapos ibunyag ni Angel Manalo, kapatid ng Executive Minister ng INC na si Ka Eduardo Manalo, ang di manoy mga katiwalian sa liderato ng iglesia. Mariin namang itinanggi ng INC ang mga aligasyon. Kanina sinadya ng National Bureau of Investigation o ng NBI at ng Commission on Human Rights ang tirahan ng mag-inang Angel at Tenny Manalo para mag-imbestiga. Pero bigo silang makapasok sa loob ng compound. May report si Emil Sumangid. Pinuntahan ng National Bureau of Investigation at Commission on Human Rights ang tirahan ng mag-inang Angel at Tenny Manalo sa Tandang Sora Avenue sa Quezon City kanina. Layo ng NBI na makausap si Ka Angel para alamin kung totoo ang aligasyong pang-hostage at pagdukot di umano sa ilang ministro ng Iglesia ni Cristo. Ang CHR naman nais imbestigahan ang mga aligasyong ikinulong ang mag-ina, pero parehong hindi hinarap at pinagbuksan ng dalawang grupo. Just to look into the allegation na mayroong serious illegal detention. Yan lang naman po. Yun ang plano namin. Kung pai-interview sila, malaman namin detalye. Para malaman siya talagang pangyayari. Ay kung kailangan sila magpunta sa opisina, willing kami tanggapin sila at mailahad nila kanilang pangyayari. Kaninang madaling araw humarap sa media si Ka Angel. Nilinaw niyang walang hostage taking na naganap at isang batang kasama lang nila sa bahay ang nagsusulat ng mga mensaheng ipinaskil sa bintana. Meron kasing bata na kasama kami. Siguro nahihirapan na rin sa mga nangyayari. Naglalagay siya ng mga kung anong gusto niyang ilagay. Hate niya, hindi nila kinakalaban ng kapatid niyang si Ka Eduardo Manalo. Napilitan lang daw siyang lumantad dahil sa iba't ibang anomalya. Mahal po namin ang aming kapatid. Kaya lang ang nagiging problema po natin, yung mga nasa paligid po niya, nasira na po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Kung papaano nyo hinangaan nun, ngayon po, nakita nyo, napakarami ng anomalya, napakaraming mga tiwali na ginagawa po ngayon sa iglesia. Ang amin lang pakiusap, huwag siyang maniniwala doon sa sanggunian na kanyang pinagkakatiwalaan. Sapagkat nauubos na ang abuli ng iglesia sa kung ano-anong mga proyekto na hindi naman kailangan. Kasama na raw dito ang pagpapatayo ng Philippine Arena sa Bulacan. Nagtataka ko kung bakit nabuo Dahil nga sa ang amin laging priority na ipinagagawa ay ang mga malalaking kapilya po. Alam nyo naman ho yun bakit ngayon napunta ang focus po natin doon? Agad namang sinalag ng spokesperson ng INC na si Ka Edwin Zabala ang mga pahayag na ito. Kasinungalingan pa rin. Ang paratang po ay dahil daw ipinatayo ng Iglesia ni Cristo ang Philippine Arena, ay hindi na naituloy ang pagpapatayo ng mga kapilya. Since 2011 up to now, nasa 800 mahigit ang kapilyang ipinatayo bago ng Iglesia ni Cristo. Yan nga ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtitiwalag po Sapagkat walang lugar sa Iglesia ni Cristo po yung ayaw sumunod sa aral ng Biblia ukol sa pagsasabi ng katotohanan. Dumating din doon sina QCPD Director Joel Pagdilao at Quezon City Mayor Herbert Bautista para raw tiyakin ang seguridad ng mag-ina sa loob ng bahay. Pero sa kanilang assessment, positive tayo na talagang walang abduction, tahimik at malaya sila dyan sa loob. Tanong natin kung ligtas sila dyan. Ligtas naman daw. Ako naniniwala, wala namang hostage taking. We're just here to ensure peace, ensure that everything's fine. Emil Sumangil, GMA News.